Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-usapan ang tungkol dito kay Pi Network, kung saan itong si Picoin ay bumaba na po sa ranking dito sa Coin Market Cap. Ayan, bumaba na po siya sa top 25. Ayan, unang-una ay marami pong umaasa na magiging malaking project ito. Pero kamakailan lamang ay nagkaroon ito ng malaking pagbagsak sa kanyang presyo. Kaya ano po ang dahilan nito? Dapat pa ba tayong mag-hold o magbenta na? At maliban dito ay atin pong pag-uusapan kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ayon po sa pinakahuling datos, ayan, ay bumagsak po ang presyo ni Picoin sa presyong 0.6822. At meron po siyang kabuuang market cap na $4.64 billion. Sa loob lamang po ng 24 oras, bumaba po ito ng mahigit 4%. Masakit itong tanggapin para sa mga nag-invest noong kasagsagan ng presyo nito noong February 26, 2025, kung kailan naabot nito ang kanyang all-time high na $2.99. Ibig sabihin, mula noon, bumaba na ito ng mahigit 77%. Hindi lang yon, bumagsak din ang ranking ni Picoin sa CoinGecko, kung saan ay nasa ika-32 pwesto na siya. Ayan, ika-32 na position. Noon ay nasa ika-11 or 11th position. Pero dahil po sa sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang presyo, tuluyan na po itong bumagsak at napunta sa mas mababang rankings. Ayan. Ngayon ay ano po ang dahilan ng pagbagsak ni Picoin? Marami pong dahilan kung bakit biglang bumaba ang presyo ni Picoin. At ang ilan lamang po sa mga pangunahing dahilan ay yan, ang una ay ang delayed listing po kay Binance at maging sa iba pang mga major exchanges. Ayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin officially listed ang Picoin kay Binance, isa sa pinakamalaking cryptocurrency exchanges sa buong mundo. Ang mga investors po ay patuloy na naghihintay ng official listing upang makakuha ito ng mas malaking exposure at saka demand. Pangalawa ay ang crypto market volatility. Ang crypto market ay kilala sa mabilis at pabago-bagong galaw ng presyo. Marami pong coins ang biglang tumataas at bumababa depende sa dami ng mga nagtitrade at overall sentiment ng market. Pangatlo ay ang pananatili ng speculative nature ng Pi Network. Marami pa rin ang nag-aalangan dito kay Pi Network dahil hindi pa ito fully decentralized at marami ang nagtatanong kung kailan talaga magiging fully tradable ang Picoin sa iba't ibang mga exchanges. Panghuli ay ang pagbaba po ng interest mula sa mga investors. Noong una ay marami pong sumuporta kay Pi Network, lalo na ang mga Pi miners na matagal na pong nagmimina ng coins gamit ang mobile phones. Yan, at marami po sa atin dito ang nakapagmina. Ayan. Pero dahil po sa matagal na paghihintay at kawalan ng malinaw na roadmap, unti-unti pong bumaba ang hype. Ngayon ay ano na po ang hinaharap ni Picoin. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin po tuluyang nawawala itong si Pi Network. Mayroon pa rin itong solid na community at patuloy ang development ng ecosystem nito. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay kung kailan ito magiging fully operational at kung magiging sustainable ang presyo nito sa long term. Ang pagbagsak po ng kanyang presyo ay hindi po nangangahulugan ng katapusan. Marami pong coins ang dumaan sa matinding volatility bago po ito maging stable. Ang mahalaga ay bantayan po natin ang susunod na mga hakbang ni Pi Network
lalo na kung kailan ito magiging available sa mas maraming mga exchanges at kung paano po ito tatanggapin ng mas malalaking crypto market. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin. Ayan, para sa atin na nag-invest or nagmina dito ay Picoin, ang pagbagsak po ng kanyang presyo ay isang malaking hamon. Marami po sa atin ang nagtiyagang magmina sa loob ng ilang taon, umaasang magiging malaking halaga, umaasa pong magkakaroon ito ng malaking halaga sa hinaharap. Ang kasalukuyang sitwasyon ay isang paalala na dapat lagi po tayong magsagwa ng ating masusing pag-aaral bago po tayo mag-invest sa anumang cryptocurrency. Kung ikaw po ay nag-hold pa rin ng Picoin, maaaring hintayin po natin muna ang official listings nito kay Binance at maging sa iba pang mga major exchanges. Ngunit kung gusto po nating bawasan ang risk, maaari pong i-diversify natin ang ating portfolio sa iba pang mga established na cryptocurrencies tulad ni Bitcoin at saka Ethereum. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko dito ay ang Pi Network ay meron naman po siyang potensyal. Pero kailangan po nitong patunayan na ito ay isang tunay na sustainable project. Hanggang sa maayos po nila ang kanilang ecosystem at maging fully tradable ang kanilang coin, mananatili po itong isang speculative investment. Para po sa mga nag-invest naman, tandaan po natin na ang crypto market ay punong-puno ng risk. Hindi ito sugal, pero kailangan po ng tamang diskarte at saka analysis. Kaya kung gusto mong magpatuloy dito kay Picoin, maging updated po sa kanilang mga announcements at saka roadmap. At kung sa tingin mo ay hindi na ito worth it, maaaring mag-focus sa mas stable na investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.